Palang araw. Alam niyo po, nung nabubuhay po si Mayor Lim, sa kanya nang galing yung salitang no one is above the law. Walang sino mang tao sa babaw ng lupa na mas mataas pa sa batas. Tingnan niyo po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nilabas siya ng warrant ng ICC, dahil hindi siya nagtago, nakuha siya, dinala sa ICC, at may gitna siyang isang taon doon na naka-detail. Po, no one is above the law, nasabi po ni Mayor Lim. Ngayon, yung tungkol kay Senador Rodante Marcoleta, bakit? Gaano ba kayo kakapangyarihan? Iglesia ni Cristo na itinayo ni Yumao Felix Manalo. Gaano ba kayo kakapangyarihan? Ibig niyo sabihin, sabi ng Biblia, ito, may Biblia ko. Anong sinasabi ni Apostol Pablo patungkol sa batas? Ang sabi niya po ay ganito, no one is above the law. Roma 13:1. Bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Kita nyo? No one is above the law. Pasakop po tayo sa mga namumuno sa atin. Kaya, baka akala nyo walang talata ng Biblia niyan. Meron. Anong ibig sabihin ng pasakop? No one is above the law. Siguro sa akin nyo lang natutunan yan, ano? Sige, makinig tayo kay Professor. Sige, tumutor mo. Sabi ng mga DDS, sige na, subukan nyo si Marcoleta. Kasi ang pinapalabas nila dyan, may supporters daw si Marcoleta. May supporters daw si Marcoleta. No? O Estrada, nagkamali ba ako? Si Estrada, oo. Si Estrada yung tinutukoy ko. Sorry, sino bang na-mention ko? Nalilito na yata ako ng sinasabi ko. So, ito, ang pagkakaiba nitong kay Marcoleta, sinasabi ng mga DDS, mahihirapan kayo dyan kay Marcoleta kasi mayroon niyang supporters. Hindi papayag ang supporters niya na maaresto siya. Senador siyan, si Marcoleta. Alam nga namang senador ka, hindi ka marunong sumunod sa batas. Diba? Pag senador ka, marunong kang sumunod sa batas. Mambabatas ka eh. Diba? Villanueva bang nasabi ko si Sarabad? Sorry, si Estrada ang tinutukoy ko. So kaya ito mga kabunyog, ako kung ipa-file yung kaso sa Friday, kasi within this week eh. Sabi ni Buying, within this week, kung ipa-file ang kaso sa Friday, ano na yan? By Monday, mararapol na yan. May warrant of arrest na yan. Alam naman natin ang nangyayari sa Alam naman natin ang nangyayari sa Sandigan Bayan. Kapag nirapol sa umaga, sa hapon, may warrant of arrest na eh. May warrant of arrest na. Ang medyo pinagmamalaki dito ng mga DDS, hindi daw papayag ang mga supporters ni Marcoleta na maaresto ito. Sino naman sila para hindi pumayag? Diba? Sino naman sila para hindi pumayag? No man is above the law. Kahit nga si Duterte, former president pa yan. Diba? No one. Kahit si Erap noon. Kahit nga si Gloria noon, inaresto din noon si Gloria. Ang kaso niya rin plunder. Kaya lang, kaagad-agad nagkaroon ng neck brace tapos nag-hospital arrest. Ewan natin kay Marcoleta kung mag-hospital arrest din ba yan. Anyway, ito yung aabangan natin. Kaya matindi ito. Matindi itong mga kabunyog, mga mangyayari next week. Grabe itong mga mangyayari next week kasi next week ay
ano na? Anong araw ba next week? June 30, ano na? Friday ipa-file yung kaso, di 3. Oh, kung Monday lalabas, opening ng impeachment ni Sara. Grabe. So magsasabay pala, impeachment ni Sara tapos warrant of arrest kay Marcoleta. Grabe yan, mga kabunyog. Grabe tayong aabangan ito next week. Ang July 6, start ng impeachment ni Sara, posibleng dyan din lumabas ang arrest warrant ni Marcoleta. Kasi kung ipafile yung kaso ngayong Friday, sa Monday, iraraffle yan. Umaga. Sa experience natin sa Sandigan Bayan, kapag na-ipafile ang kaso sa umaga, kaagad-agad niraraffle. Pag naraffle, warrant of arrest. O anyway, so yan. Pangan natin to. Grabe pala ang mangyayari next week, ano? Sabi ni Casper, attorney, what is the difference between the ombudsman and the Sandigan Bayan? Ang ombudsman, prosecutor. Ang Sandigan Bayan, court. Tumitingnan ko lang Ayan, yung kalendaryo. Kumbaga, ang ombudsman, taga-usig. Sila yung magpo-prosecute ng kaso na yan. Kapag na-file na yan sa Sandigan Bayan, mga abogado ng ombudsman ang mag-uusig sa kanila, prosecutor. Ang tatayong mga prosecutors diyan sa Sandigan Bayan, kapag mga ganyang kaso plunder at sinampa yan ng ombudsman, ang mga abogado ng ombudsman ang magpo-prosecute niya. Ang Sandigan Bayan naman, korte. Kapag kasi ang mga kaso plunder na, more than kasi salary grade, halimbawa, salary grade 26 ba o 29? Ano ba ngayon ang sa ombudsman? Ay ang sa Sandigan Bayan. Kapag salary grade 26 yata, pataas ang sweldo mo, ibig sabihin salary grade, director level ba yan? Salary grade 26 ang sweldo mo, ang mga officials kasi ng gobyerno, mayroong salary grade. Kapag mataas ang posisyon mo, salary grade 26 ganun, ang kaso mo na ngayon sa ombudsman. Pagka mga maliliit lang na ang nakakumit ay mga maliliit na official ng gobyerno, salary grade, halimbawa, 20, ganun, below, na yan, sa RTC lang yan. Sa RTC. Yan mga kabunyog, mga kawayan. Ito, plunder. Saka siyempre, senador yan. Anong salary grade ba yan? Mataas yan. Kaya dyan. So, mga kabunyog, aabangan natin, posible ang warrant of arrest niyan ay lalabas next week, Monday, July 6, kasabay sa impeachment. Bakit next week? Kasi in this week daw, isasampa yung kaso eh. O di Friday. Ano ito? Friday yan. Kapag sinampa Friday, di hindi pa yan mararaffle ng Saturday, Sunday. Mararaffle yan Monday ng umaga. Kapag naraffle ng Monday ng umaga, Monday ng hapon, may warrant of arrest na yan. Masasabay sa Masasabay sa impeachment. Grabe yan. Mga kabunyog, abangan natin to. Kasi inanunsyo na ni Ombudsman Buing. May resolution na daw sila sa Ombudsman, ready na for filing definitely within this week. Ganun kalinaw Ganun kalinaw. Kaya ang Sa bagay, sabi ni Senador Marcoleta, nung nakaraan, kung lumabas at kusa naman daw siyang susuko o hindi siya magtatago kagaya ni Bato, susuko daw siya. Kung matatapat ng impeachment, siyempre nasa Senado sila. Naalala nyo ba si Johnny Enrile? Na the late Johnny Enrile. Nang inaresto siya, may sesyon. Sumama siya. Sino pa bang si Laila de Lima, nung senador siya, nang kinasuha siya about drugs ni Duterte, kahit nasa session, sumama siya. Si dating Senador Sonny Trillanes, naresto din siya sa mismong Senado, after nang basa siya Miranda rights, sumama siya. Kasi yan sa lagi rin sinasabi nila
yung mga Speaker of the House o yung President of the Senate, kapag daw on session, hindi mo raw pwedeng arrestin. Pero ang nangyari, bakit si dating Senador Trillanes, dating Senador Johnny Enrile, o si Laila de Lima, na ngayon kongresista, parties ng ML, may session noon. Pero meron silang warrant of arrest, sumama sila. Kaya, kung talagang naniniwala kang wala kang kasalanan, ano ang dapat mong ikatakot? Di sumama ka. Hindi yung, si Marcoleta, ano ba si Marcoleta, abogado. Mas lalo siyang kasi abogado siya. Kasi sabi pa na, abogado ka, pagkatapos, di ba? Yan ang mahirap kasi sa kanila, lawmaker, lawbreaker. Hindi, dapat mas lalo ka, si Jinggoy, di ba, nang nilabas yan ng warrant ng ombudsman, di ba, nagpunta na siya sa Sandigan, doon na siya nag-stay, hanggang doon na siya binasaan, doon na siya minagsiyat, at dinala na sa City Jail sa may Payatas. Di ba? Ganon din si Jinggoy. Nakapag-press conference pa nga siya, na doon niya binulgar na meron daw kumuusap sa kanya, bumaliktad ka lang, wala kang kaso. Kanya lang, naninindigan ako, sabi niya. Kaya, nakasuhan siya. Wala naman, ang may mga kaso na yan, kahit na bumaliktad ka pa ng bakuran, may kaso ka na. Kasi yung mga kaso na yan, noon pa yan, kumbaga, yan nga sinasabi ni Panelo Pamisan-misan tumatama rin si Panelo Noon pa yung pinag-uusapan nasa majority kayo o minority, pinag-uusapan na yan Kaya marami rin natuwa kay Payet Nelo nang bumira siyang ganon. Mga binira niya yung mga Duterte's senador. Sige. Tuloy tayo kay Atty. Rapido, si Ricky Motorbo. Ombudsman Boy, may resolution na daw sila sa ombudsman, ready na for filing definitely within this week. Ganun kalinaw Ganun kalinaw. Kaya ang tanong na lang, within this week, tama si Kurayans, Tuesday to Friday. Ay kapag final ng Tuesday or Wednesday or Thursday, kinaumagahan yan, mararapol na yan, baka Friday. Kung ngayon, pero kung Friday yan ipafile, hindi na yan mararapol, next week na yan. Okay? So yan mga kabunyog aabangan natin to. Aabangan natin to. So ngayon, ang isa pang pinag-uusapan, kasama ba si Mike Defensor dyan? Kasama ba si Mike Defensor? Ang nakalagay sa plunder ang nakalagay sa plunder, ang nakakommit ng plunder na private person, kung private person ka, kasama ka sa pag-commit ng plunder, liable ka sa plunder. Ganyan ang nakalagay dyan sa batas So, si Mike Defensor, liable din dyan sa plunder. Liable siya dyan. Kaya ito, medyo mauuna pa yata itong kaso. Hindi naman sinabi ni Ombudsman Boying na kasama sila Mike Defensor. Pero, as a matter ng ang mga private person na kasabay ng public official na nakakommit ng plunder ay kasama sa kaso. Katulad yan ni Napoles. Sino ba ang mga public officials na involved nun sa plunder? Ay di ba sila Bong Revilla, Jinggoy Estrada, si Juan Ponce Enrile, sila yung mga na-involved sa plunder. Pero yung mga private persons na na-involved, tulad ni Napoles, i-involved din siya, kasama rin sa plunder. Ito? Ngayon, sino ba dito ang kasamang ni Marcoleta? Di si Mike Defensor, siya yung nagbigay ng pera, di ba? Siya yung nagbigay ng gift.
kay Marcoleta. Kaya ano ito? Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Yan yung dapat kasama si Mike Defensor sa kakasuhan ng plunder. Kasi ang plunder, kapag mga private persons kayo, private persons, tapos kasama kayo, kasabwat kayo nung public official sa pag-commit ng plunder, ay di liable yan sa plunder. Hindi kasi binanggit ni Ombudsman Buying na kasama si Mike Defensor. Hindi. Ang binanggit lang kasi Marcoleta. Pero yun na nga. Alam nga naman kakasuhan mo yung nag-receive ng gift. Pero yung nagbigay ng gift, hindi mo kakasuhan. Hindi naman depensa doon yung hindi naman depensa doon yung sasabihin ni Mike Defensor. Hindi ko naman alam na bawal yun. Kala ko, lang yun, pwede yun kasi gift, kaibigan ko naman siya. Ignorance of the law excuses no one. Kaya yan mga kabunyo, pag 40 million hindi, kasi plunder. Kaya ito, ngayon, yung depensa ni Marcoleta dyan, yung depensa nila dyan, gamitin na lang nila sa kaso sa korte. Ay di ba, ganun din naman yung ginawa nila kay Leila de Lima nun. Kapag ang madalas sinasabi noon nila ng mga tao ni Duterte, ay si Leila de Lima, kung wala siyang sala, di magdepensa siya. O di ganun din dito. O karma ang tawag dito niya, tama po kayo. Ganun na din, kung si Marcoleta ay may depensa at wala siyang sala, sabi niya, si Mike Defensor ganun din, di gamitin nila. Gamitin na lang nila ang depensa na yan. Kasi napanood ko ang depensa ni Marcoleta, wala naman siyang na-malverse o na-misappropriate na pundo ng gobyerno. Pangalawa, wala namang public funds na involved. Yun na nga ang problema kasi, ang alam lang nila na plunder, yung ibang modes. Yung nangurakot ka, nandambong ka ng pera ng bayan. May another mode pa ng plunder, yung pangalawa receiving gift directly or indirectly from any person or entity by reason of your office. So, yun Doon yung papasok. Kaya, anyway, yan yung mga kabunyog, mga kababayan. Ang depensa ni Defensor, nagbigay lang naman daw siya ng ng gift. Hindi naman daw siya, wala nga daw siyang pakinabang doon. Ay immaterial naman kasi, irrelevant kung may pakinabang ka o hindi. Sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, pag mayroon kang pakinabang, ibig sabihin nagbigay ka sa isang public official tapos may kapalit yun na pabor, direct bribery yun. Kapag walang kapalit, indirect bribery. Yan yun. Sa plunder, directly or indirectly. Ibig sabihin, hindi importante kung direct or indirect. Sa plunder, ang linaw, receiving, directly or indirectly, any gift. O yun, any gift. Pag sinabing gift, hindi kailangang pera. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ito yung dito. So, yung depensa ni Marcoleta, hindi naman daw siya nag-malverse, nag-misappropriate ng pera ng bayan. Pangalawa, hindi naman pundo ng bayan yun, yung niya, private funds lang naman daw yun. Pangatlo, hindi naman siya nanginabang doon. Hindi niya naman, kinurakot yun. O yan ang problema. Kasi, yan na nga yung pinapanish. Yung pinapanish dyan sa mode na yan ng plunder, receiving gifts directly or indirectly from any person or entity by reason of your office. Yun nga. At si Defensor naman, immaterial, irrelevant yung defense mo na wala naman naging pakinabang. Yan mga kabunyog. Hindi ko alam kung sasabay na si Mike Defensor sa kakasuhan. Pero yun na nga, kapag plunder kasi, yung private person na involved dyan, kasama sa kinakasuhan. Liable din yan. Ano na ito? Kaya lang, ang tanong, ipa-file ba yan sa Friday? Pag file yan sa Friday,
Monday ang raffle yan. Opening ng start na ng impeachment trial. Grabe, magsasabay-sabay. Ha? Magsasabay-sabay, mga kabunyog, mga kabayan. Okay, magandang araw sa inyong lahat, mga kabunyog, mga kabayan. Mabuhay po tayo. Sana, halimbawa, ngayon Monday, di ba? 29. Tama, sa kalendaryo, tinitingnan ko eh. Ano ba? Kasi sabi niya, July 6. Monday yung July 6. Start ng impeachment. Kung sakali, sana maglabas ang ombudsman ng warat, ay ng Sandigan Bayan ng warat, sana mga Webes. Yan ang maganda. Sana mga Webes. Huwag nang itapat doon sa kasi baka magkaroon na naman ng problema sa Senado. Sa bagay, iba na yung Senate President eh. Kung si Cayetano yan, ay sigurado mangyayari yung ginawa kay Bato. Bibigyan niya ng protection. Kaya maganda dyan, sana Webes na lang, petsa 5. Yung kinabukasan, impeachment na. At least, nauna yung warrant. Sana gano'n na lang, para maging smooth na. Ayan yung mga ibabaw po yung batas. May mga ebidensya naman eh. Walang kaso dyan kung walang ebidensya. Kaya sabi ng Biblia, wala kayong dapat ikatakot. Magbasa pa tayo. Anong sabi niya rito? Sa Roma 13:3. Ito basahin natin. Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama. Sino gumagawa ng masama? Yung lumalabag. Yung nakakakumit ng kasalanan. Anong sabi niya? Ulitin natin. Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng mga gumagawa ng masama. Ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti at papupurihan kanila. Yun. Sino gumagawa ng masama? Di malabag sa batas, kaibigan. Kaya no one is above the law. Kung magkaroon ng warat, magipagmalaki na membro siya ng iglesia na andog pa siya. Wala. Ano ba yan? Ibig ba sabihin, mas makapangyarihan pa kayo sa gobyerno? Dahil sa inyong mga ugaling black voting. Wala na yan, panis na yan, kaibigan. Sige, ito pong inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. God bless us all. Lagi tayong magdasal, mainit na pong panahon, mainit pa bakbaka sa politika, sa Senado.